Maituturing na nga daw ngayon na Coronas Trial 2.0 ang ginagawa ngayon ng Kamara ng Committee on Justice ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Noong panahon ng impeachment ni Chief Justice Renato Corona, gayon din, nagamit din ng Anti-Money Laundering Council na itong si Chief Justice Renato Corona ay meron daw naging 423 bank record transactions between 2003 and 2011 with total inflow of $28 million and total outflow of $30 million. Nakalaunan, matapos nga ang 10 taon ay ibinasura din ng Sandigan Bayan. Sayang lang at kung nabubuhay pa ang dating Chief Justice Corona ay sana nakamit niya ang hustisya na kanyang inaasam dahil siya ay napagtulungan noong sumalang din siya sa kanyang impeachment. Ngayon, same agency, Anti-Money Laundering Council, parehong-pareho. Ginamit din ang inflow at outflow na transactions doon sa bank records ni Vice President Sara. Heto pa ang buong detalye, basahin natin. Vice President Sara, the next Chief Justice Renato Corona. In 2012, the nation witnessed one of the most defining impeachment trials in Philippine history. It began in the House of Representatives of Philippines and ended in the Senate of the Philippines with a 20-3 conviction of Chief Justice Renato Corona. The charge, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution centered on his alleged failure to fully disclose his statement of assets, liabilities, and net worth or SALN. But the real weight of that trial came from the numbers. One of the complainants, Risa Ontiveros, led a group that raised allegations about undisclosed multi-million peso bank deposits. She testified regarding 18 bank accounts linked to Corona, but denied she has personal knowledge of the alleged $10 million bank deposits. Yet, her testimony was given weight. So ayun, isa rin pala itong si Risa Ontiveros sa naging dahilan kung bakit na-impeach ang napakagaling na Chief Justice Renato Corona na parehong-pareho ngayon, na ginagawa kay Vice President Sara. Itong kabaro, kapanalig, kaalyado ni Risa Ontiveros na si Antonio Trillanes. Eto, ginagawa na naman ang parehong style, parehong strategy kung papaano patalsikin ang isang public official. Pero this time, mukhang malabo na ito dahil marami na ngayon ang suportado si Vice President Sara. Ang kahibaan lang noon, wala pang social media. Hindi pa alam gaano ng taong bayan kung ano ba ang katotohanan at kung ano ba ang hindi katotohanan. Ang kaibahan lang noon, isa lang, Chief Justice Renato Corona na hinaharap ang impeachment na ito. Ngayon, si Vice President Sara, suportado ng mahigit 32 million. Nakakaawa noon ang kalagayan ni Chief Justice Corona. Nagkasakit pa nga siya at nasawi na lamang na hindi nakakamit ang hustisya, ang katotohanan patungkol sa impeachment na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kredibilidad ng Anti-Money Laundering Council ngayon. Naharap kasi sa issue ngayon ang bagong executive director ng Anti-Money Laundering Council na appointee ng Marcos administration. Kaka-appoint nga lang nito lamang April 14, 2026. Ito yung logic, From April 14 to 22, ilang days pa lang ang working mo dito sa AMLC bilang executive director. Pero alam na niya lahat yung naging transaction ni Vice President Sara mula 2005. Ito pa yung ibinahagi ni Tio Moreno. From April 14 to April 22, Buenaventura had only 5 working days. Within that short period, he would have needed to review bank records covering nearly 2 decades, 2007 to 2026. Despite this, he spoke
as though he had a complete detailed understanding of all the transactions. This raises reasonable questions. Is it realistic for a newly appointed AMLC executive director to thoroughly review that volume of financial data in just 5 working days? Was this his sole focus during that period? It also brings attention to the recent resignation of Attorney Matthew David, who served as AMLC Career Executive Director for 3 years and 7 months. Was his resignation connected to these developments, or he simply refused to invent or mischaracterize bank transactions involving Vice President Sara? Ano kaya sa palagay ninyo? Nakakapagtaka, at bakit bigla na lamang napalitan itong dating executive director at biglang may inappoint agad na sakto bago mag-committee hearing ng impeachment ni Vice President Sara? Coincidence ba? At patungkol naman, mabalik tayo dito sa bank transactions na sinasabi ng AMLAC na mula 2000 yata, I guess, or 2005 hanggang 2025. Sa sinasabi nilang 6 billion mahigit na naging transaction sa bank account ng mga Duterte o ng mag-asawang Vice President Sara at Mans Carpio. Kung may nagawang masama, illegal sa mga transaction na yon ang mag-asawang Duterte, bakit hindi kinasuhan ng AMLAC? Bakit hindi nila finlag? Bakit hindi nila ni-freeze yung account? Billion nga daw. Syempre billion ay transactions ang pinag-uusapan. Ilang taon ba nagkaroon ng transaction doon sa bank account na yon? Okay, magbigay tayo ng halimbawa. Ganito, meron akong 500,000 na i-deposit sa aking bank account. So papasok ito na transaction sa aking bank account na 500,000 pesos. Naglabas ulit ako. Inilabas ko itong aking dineposit na 500,000. So ang mangyayari, meron ulit naging transaction na another 500,000. So in total, naging 1 million na yung aking transaction sa aking bank account. Pero 500,000 lang naman yung laman ng aking bank account. O ngayon, nilabas ko ulit yung 500,000. Di another transaction na naman, 1.5 million pesos. Pinasok ko ulit yung 500,000. So naging 2 million pesos na yung transactions. Pero yung laman pa rin ng aking bank account ay 500,000 pesos lang. So meaning, yung naging transaction, yung labas-pasok, nagigets ninyo? So paano kung naging transaction ko ito ng paulit-ulit sa loob ng 1 buwan? So marami talagang pera. Milyong-milyong pera ang lalabas sa transactions. So ganito tayo nililito ng Kongreso, ng Committee on Justice. Pagmumukhain nila na maraming pera, maraming laman yung bank account ni Vice President Sara o ng mag-asawa. Pero ang nakalagay doon, transactions. Ilang dekada yun. So nagigets ninyo, transactions yun. Ganito nila gawing tanga, bobo, ang mga Pilipino. Sa tingin nyo naman, hindi namin maiintindihan ito. So ganito nila siraan si Vice President Sara sa taong bayan. So sa ganitong paraan lalo lang ninyong pinagtitibay pa yung paniniwala at pagsuporta ng mga supporters ni Vice President sa kanya. Lalo lang siyang lumalakas at lalo nyo lang pinapatunayan na talagang takot na takot kayo kay Vice President Sara. Ewan ko na lang mga mangyayari sa inyo kapag naging presidente na itong si VP Sara sa 2028. Syempre, happy kami. Kasi ito na yung mga rason bakit niya ipapakulong kayo. Kayong mga nanira sa kanya, sa kanyang pagkatao dahil lamang sa inyong pansariling interes at pagtatakip sa inyong mga korupsyon sa pagnanakaw sa kabalang bayan. Sa tingin nyo ba, mangyayari kaya ito kay Vice President Sara, ang sinapit ni dating Chief Justice Renato Corona na na-impeach noon, ay mangyayari din ba kay VP Sara ngayon? Habay i-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.